Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-uusapan lang po natin itong divorce bill na pumasa na po sa Kongreso, sa Kamara. So iakit na po ito sa Senado para maging mapag-usapan na para do sa bilateral talks ng Senado at ng Kongreso. So mag-aaroon pa ng revision yan. So pero maganda na rin nangyari na nakapasa na sa Kongreso kasi ang tagal na yan. So dito natin masusubukan yung Senado ngayon sa pamamalakad ni Chis Escudero kung ito magtutuloy-tuloy kasi pwede nilang harangin yan kung tutusin. So pag-usapan po natin yung divorce bill na yan. So bago ang lahat, kung di ka pa naka-subscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakapindot naman yung subscribe button. At the same time, palike na rin yung video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Itinama ng Kamara ang bilang ng mga boto sa panukalang Absolute Divorce Bill na pumasa sa ikatlo at huling pagbasa kahapon. Yan ay matapos itong sitahin ni dating Senador Tito Soto. Nasa front line ng balitang yan si Marian Enriquez. 126 members voting in the affirmative, 109 in the negative, and 20 abstentions. House Bill number 9349 is approved on third and final. Yan ang resulta ng botohan kahapon sa Kamara kaya naaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang Absolute Divorce Bill. Pero pinunayan ni dating Senate President Tito Soto sa isang tweet kagabi. Sinabi ni Soto na lost o talo talaga dapat ang mosyon dahil hindi mayorya ng Kamara ang pumabor sa panukala. Base sa rules, kailangan ng 50% plus 1 na boto o kabuoang 131 votes para maipasa ang panukala. Pero kaninang umaga, inilabas ng Secretary General ang updated na boto. Sakto sa 131 ang pabor, 109 pa rin ang tutol at 20 ang nag-abstain o hindi bumoto. Paliwanag ng House Secretary General, 131 talaga ang tamang bilang ng mga pumabor. Nagkamali yung secretariat sa pagbibilang kasi nagkakagulo nun, if you recall, during the voting do sa itong bill na to, nagkakagulo sa harap ng secretariat Kanya-kanyang submission doon, yung iba binubulong, ito boto ko. So, hindi nagtugma yung actual votes doon sa nireport ng secretariat, which was immediately corrected naman. Kaya ayon kay Velasco, pasado ang panukalang divorce. Sa ngayon, nasa Senado na ang bola kung magpapasa ng parehong panukala kaugnay nito. Naniniwala naman ang isa sa pangunahing may akda ng panukala na si Albay Representative Ed Selagman na malaki ang pag-asang umusad ang Absolute Divorce Bill sa Senado. Lalo ngayong si Senator Francis Tolentino na ang Senate Majority Leader. Kilala kasing tutol sa diborsyo ang pinalitan niyang si Senador Joel Villanueva. The Majority Leader has been quoted as saying he's in favor of the divorce bill, unlike his predecessor who was Ito lang naman yan di ba? Bakit pinagtatalunan itong mga mambabatas natin yung divorce bill na yan? So ang pinaka-reason nila dyan is baka maabuso ng mga, siyempre alam naman natin sa Pilipinas kumbaga mas ang nakikinabang dyan is yung may pera. Una-una, di ba, nagpasa sila dyan yung annulment na which is medyo magastos o talagang magastos talaga magpa-annul ng kasal na umaabot nga rin na kailangan at least meron pa 100,000 na panggastos dun sa annulment na ipapahid mo. Siyempre, doon pa lang sa pagkuha ng abogado, gagastos ka na. So, siyempre, kung ikaw simpleng mamamayan lang, minimum wage earner, simpleng empleyado, like yung sinasabi nga ni Senator Rapi Tulfo na security guard, pedicab driver, tricycle driver, jeepney driver, hindi mo kayang i-afford yung gastos para sa annulment. Siyempre, alam nga naman unahin mo pa yung annulment kasi sa kakaingin mo, sa pangangailangan mo sa pang-araw-araw.
So, hindi siya praktikal para sa mga mahihirap nating kababayan. Kaya, isinusulong nila yung divorce bill. So, sa divorce bill, alam ko, mas mura to. At the same time, absolute. So, pwedeng mag-asawa uli kung sakasakaling mag-grant yung divorce. Unlike sa annulment, ang pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, hindi ka na pwedeng mag-asawa uli. So, puputulin lang yung kasal mo, pero may record na ikaw ay kinasal na hindi ka na pwedeng umulit pa. So, doon para namang tinatanggalan mo naman ng karapatan ng isang tao na makita or pakasalan yung taong sinasabi natin sumusunod na dawan niya. Kasi nga, siyempre, nag-fail yung una niyang relationship, unang kasal niya. So, hindi siya pwedeng magpakasal ulit. So, yun yung magiging downfall ng annulment. Unlike pag-divorce kasi, pwede ka uli magpakasal. Yung nga lang, kailangan lang naman dyan, higpitan lang talaga yung mga magiging requirements. Higpitan hindi sa sense na hindi siya magiging affordable para sa mga mahihirap. Like, gumasos ng malaki. So, kailangan lang may mga requirements. Tulad ng, kailangan mo talagang patunayan na ikaw halimbawa, babae na sinasaktan. So, kailangan niya lang ng katunayan na siya minamaltrato. Ano yun? Tulad ng police report, kailangan masampahan niya ng kaso yung asawa niya kung talaga sinasaktan siya, para at least yun yung magiging grounds ng divorce niya. So, kailangan niya talagang ipakulong kung kinakailangan, para at least hindi kumbaga maging patas yung pag-a-apply ng divorce. Pero kung yung halimbawa, hindi lang nila nagustuhan bigla yung pagsasama nila. Diba, yung mga ganyang artista after magkaanak, biglang maghihiwalay. So, doon ibang kaso yun. So, kailangan, yun yung medyo pagtuunan nila ng pansin na paano magiging mahirap para sa kanila. Kasi since may pera sila so, kailangan lang nilang bigyan ng ng tamang requirements para sa divorce na ipapile nila. Kasi kung mangyayari, luluwagan naman nila yung mga requirements para sa divorce bill. Ang mangyayari niyan, every year magpapakasal tong tao na to. So, pwede rin di ba? Pwede rin maximum na hanggang 2 lang or 3. Pwedeng mag-file ng divorce sa pinaka last and final application mo. Hindi ka na pwedeng magpakasal ulit. So, hanggang divorce ka na lang. So, yun dapat yung medyo medyo magiging komplikado pa yan. So, dadaan niya sa implementing rules and regulations. So, kailangan doon talaga pag-isipan, talagang busisiin, bigyan ng diin yung mga requirements para sa divorce bill. Ngayon, doon naman sa mga nakakatawa lang doon sa mga ayaw sa divorce bill. Ang katwiran kasi nila, Diyos lang naman daw ang pwedeng maghiwalay doon sa 2 taong nagpakasal. Pero siyempre, paano mo naman pipilitin magsama yung 2 mag-asawa kung andyan sa punto na halos magpataya na sila, napapabayaan yung mga anak nila, hindi na sila masaya talaga, na almost everyday nagbabangayan na sila. So, ano pang purpose na pagsamahin mo yung 2? Kung sila nga suko na para ipagpatuloy yung kanilang marriage, bakit mo ipipilit na sasabihin na kaya pang gawan ng paraan niya, kaya pang kunin ng marriage counselor, kaya pang kunin sa mga pamilya nila? So, hindi siya realistic talaga. Kasi kung pupunta ka talaga sa grounds, especially 'di ba sa mga mahihirap nating kababayan, ang daming ng gusto na andyan yung iba nga nag-uusap-usap na lang sa barangay na walang pakilamanan, wala nang yung pinuputol na lang yung connection nila para lang masabing hiwalay na sila. Pero at the end of the day, kasal pa rin naman sila kung tutusin. Hindi sila pwede magpakasal doon sa bagong partner nila kasi nga kasal pa rin sila. Kaya nga napapanahon na tong divorce bill na to para ibigay din naman yung karapatan nila na lumigaya. Hindi naman ibig sabihin na
nag-fail na yung kasal nila, hanggang doon na lang. So dapat bigyan pa rin ng pagkakataon na makita nila yung panibagong mga mahalin nila. Kasi minsan talagang hindi mo rin naman masasabi na forever talaga sila. Ngayon, tulad nila Tito Soto na against sa divorce bill, hindi naman sa kanila mag-a-apply yung divorce na yun once na ito maging batas. Di ba? Hindi naman sa kanila mag-a-apply yan unless kung magpa-file sila ng divorce. So, pwede i-apply sa kanila yun. Pero hindi naman sila magpa-file. So, wala naman dapat silang ikatakot dun sa divorce bill na yun. Di ba? Yun lang naman yun Tulad yan, dapat ang mas tanungin dyan yung mga pamilya na talagang dumadaan sa sa mabigat na suliran nila na kailangan talaga ng divorce. Especially yung mga sinasaktan na halos araw-araw na lang, halos magpatayan silang dalawa. Di ba? Andyan yung partner nila gumagamit ng pinagbabawal na droga na to the point na talagang lulong na. So, mga ganung bagay hindi na kayang hilutin nyo para sa akin. Kaya dapat yun, sana lang magtuloy-tuloy ito hanggang sa Senado. Kasi diyan nagkakaroon ng problema. Kasi nga most of the senator natin ayaw sa divorce. Pero meron diyang makakakuha sila ng counterpart niya sa katauhan ni Senator Rapi Tulfo na alam ko isa sa mga sa mga gusto ng divorce bill kasi nga anti-poor yung annulment dahil nga sa kamahalan sa laki ng gagastusin diyan sa hindi affordable yan ng mga hindi yan afford ng mga kababayan natin mga minimum wage earner. So yun lang naman, sana magtuloy-tuloy po yung divorce bill na yan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.